sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, March 25, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. PBBM, pinirmahan na ang batas para suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. VP Sara Duterte, tinawag na fishing expedition ang pagsisimula ng hearing sa impeachment complaint laban sa kanya. SALN at iba pang records ni VP Sara, ipinasusupina na ng komite. Mga progresibong grupo, binatikos ang crisis committee na binuo ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Sa showbiz, Angeline Quinto, muling pumirma ng kontrata sa Star Music, bagong songs ilalabas. At Pinoy Big Brother House, maglilipat bahay na matapos ang 2 dekada. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matapos ideklara ang State of National Energy Emergency, pinirmahan na ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Isa itong emergency power ng Pangulo, kasabay ng nagtataas ng presyo na nakakaapekto ngayon sa lahat ng sektor. Layo ng batas na mapagaan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East. Ka-anunsyo pa lang ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagbuo ng Uplift Committee na siyang tutugon sa mga sektor na apektado ng sigalot sa Middle East. Pero binatikos na ito ng mga progresibong grupo at civil society groups dahil anila hindi ito makamanggagawa. Handa na rin silang makiisa sa 2 araw na welga simula Huwebes. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Ito ang sigaw ng mga civil society group at iba pang mga progresibong grupo laban sa Administrasyong Marcos sa kasagsagan niya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero mukhang ayaw ni BBM tugunan ang krisis ng ating bansa dahil ang una niyang binahagi sa atin, normal pa naman lahat. Ang sabi ni Claire Castro kagabi, walang oil crisis dahil sapat at enough ang supply ng langis. Sa ulat ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, 53 days na lang ang itatagal ng supply ng gasolina sa bansa. 45 days sa diesel, 97 days sa kerosene, at nasa 20 days hanggang 60 days para sa jet fuel, fuel oil at LPG. Binatikos naman ng mga grupong Executive Order No. 110 ni Marcos na nagdedeklara ng National Energy Emergency. Sa Uplift Committee, nag-iisang notable na wala ay ang Department of Labor. Walang pagpapahalaga si Bongbong Marcos sa epekto ng krisis pagdating sa mga manggagawa. Ang Pangulo ang tatayong chairman ng Uplift Committee o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. At ang mga miyembro ay mula sa Department of Energy, Transportation, Social Welfare and Development, Agriculture, Finance, Economy Planning and Development Department at Budget and Management. Layo ng Crisis Committee na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong sektor. Pero buwelta nila, tila band-aid solution lang ang pamamahagi ng ayuda. Nagbahagi na rin ang iba dito na hindi lahat pala ay nakakatanggap. Ito ay mga pagpapanggap. Ang ating problema ay gahalimaw. Pero ang gobyerno natin, ang kanyang solusyon para patayin yung halimaw na yon, ay magdadala lang siya ng paltik.
Sa presscon ngayong Miyerkules, sinabi ng Pangulo na patuloy ang kanyang administrasyon sa pagbibigay ng suporta. Ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control yan. Not even the producers have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance. Samantala, simula ngayong Huwebes, March 26, ang muling tigil pasada at welga ng mga transport group na lalahukan din ng iba't ibang grupo sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Naghain ng panukalang batas ang mga miyembro ng Makabayan Bloc para maisama ang gasolina, diesel at iba pang petroleum products sa listahan ng prime commodities sa ilalim ng PRICE Act. Inihain ng House Bill 8765 ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Representative Sara Jane Elago at Kabataan Representative Rene Luisco. Kapag naaprubahan, maaari nang mapatawan ng price freeze ang mga produktong ito sa panahon ng state of calamity o state of emergency. Ayon sa mga mambabatas, lalakas ang kapangyarihan ng gobyerno na magtakda ng price ceiling at maiwasan ng malawakang price manipulation, lalo't direktang nakaapekto ang presyo ng langis sa pamasahe, singil sa kuryente at presyo ng pagkain. Nananawagan din ang grupo sa pagpapawalang bisa ng oil deregulation law. Inilagay na sa heightened readiness ang mga pulis sa buong bansa matapos ideklara ni Pangulong Marcos ang State of National Energy Emergency dahil sa banta sa stability sa supply ng enerhiya, bunsod nga ng gulo sa Middle East. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakahanda ang kapulisan na magbantay sa mahahalagang installation, kritikal na infrastruktura at mga komunidad sa gitna ng hamon sa supply ng enerhiya. Tinututukan din ng PNP ang anumang aktibidad na posibleng makagulo sa kaayusan at seguridad ng publiko. Nananawagan din ng PNP sa publiko na manatiling alerto, makipagtulungan at maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Mula sa pag-i-issue ng subpoena para sa record ng yaman ni Vice President Sara Duterte at paghingi ng protective custody para sa kanyang umano'y bagman, naging maaksyon ang unang araw ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa bise. Yan ay kahit pa hindi sumipot ang ikalawang Pangulo sa hearing na kanyang minaliit bilang isang fishing expedition. We should be able to tell the lawyers that this is really a scrap of paper that they have submitted to this honorable committee. It's an insult to the committee. Tinuligsa ng mga kongresista ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa paunang pagdinig ng House Justice Committee ukol sa kinakaharap na impeachment complaints. Pero absent man sa pagdinig ang bise. We will do our duty with resolve. Naging abala ang komite sa pagbusisi sa reklamo. Nanaig ang boto ng 34 na kongresista para ipasupina ang statements of assets, liabilities and net worth ng bise para sa mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Bukod tanging si Representative Rufus Rodriguez ang kumontra sa mosyon. We object. This is now a clear fishing expedition against the Vice President. Thank you. Hinihingi rin ng komite ang tax at business records ni VP Sara at asawang si Attorney Mans Carpio. So dito mo maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinasasupina rin ang umano'y dating tauhan at self-confessed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga.
habang inaprubahan ng komite ang dagdag seguridad para sa naturang testigo na nakadetain sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa kasong kidnapping at murder. Sa affidavit ni Madriaga, pinondohan umano ng drug lords at illegal pogo operators ang isang organisasyon na nagsulong sa 2022 campaign ni VP Sara. Proteksyon para kay Ramil Madriaga para makapunta siya rito at magbigay ng kanyang testimonya. Ang sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat, Ram." Ilan pa sa hiningi ng komite ay ang NBI records ukol sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban sa buhay ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang records ng Commission on Audit ukol sa intel at confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa panahon ni Duterte doon. Gayun din si Attorney Michael Poa na siyang abogado sa impeachment case ng bise. Then Yusek Poa played in preparing the accomplishment reports pertaining to the use of the confidential funds. Sa hiwalay na press con matapos ang House hearing, sinabi ni Poa na nakahanda siyang sumagot sa mga alegasyon. Ipinaliwanag niya rin ang hindi pagdalo ng kampo ng bise. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. Failure to appear, failure to participate in the impeachment proceedings, it's itself a betrayal of public trust. Tulad ng paghamon sa impeachment noong 2025 sa Korte Suprema, target muling questionin ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court ang 2026 impeachment proceedings laban sa kanya. Lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey ang mga dahilan kung bakit nagtitiwala o nagdududa ang mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa survey, patuloy na nagtitiwala ang taong bayan sa Pangulong Marcos dahil sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Pero duda pa rin ang marami dahil sa pagkabigong makontrol ang inflation at labanan ang kriminalidad. Para naman kay Vice President Sara Duterte, lumabas sa survey na nagtitiwala sila sa bise dahil matulungin, may paninindigan at mabilis umaksyon. Gayunpaman, duda pa rin ang marami kay VP Sara dahil hindi niya nasagot ng maayos ang misuse ng confidential funds ng OVP at DepEd. Sangkot din nila si VP Sara sa mga katiwalian, maging ang pagmumura at pagbabanta sa administrasyon at mga kritiko niya. Isinagawa ang Pulse Asia Survey February 27 hanggang March 2 sa mahigit 1,000 respondent na may plus-minus 2.8% na margin of error habang 95% naman ang confidence level. Naglabas ang Weather Bureau Pag-asa ng El Nino Watch bilang maagang babala sa posibleng pagbuo ng El Nino phenomenon habang papalapit ang mga susunod na buwan. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator Shirley David, mataas ang posibilidad na mabuo ang El Nino o matinding tagtuyot, kaya't mahalagang makapaghanda ng maaga. Nauna nang idineklara ng Pag-asa nitong March 9 ang pagtatapos ng La Nina at sa ngayon ay nasa ENSO neutral conditions ang bansa. Sa kasalukuyan, may 62% na tsansa na mabuo ang El Nino sa panahon ng Hunyo, Hulyo at Agosto. At may hindi bababa sa 83% na tsansa na tumagal ito hanggang katapusan ng 2026. Karaniwan nagdudulot ang El Nino ng mas mababang pag-uulan, tagtuyot at kakulangan sa tubig sa ilang lugar na makakaapekto sa agrikultura, supply ng tubig, enerhiya at kalusugan. Iba-iba yung epekto ng El Nino. So, mapa-weak siya or strong. So, paghandaan natin yung mga ganun posibleng mangyari. Ilang araw matapos ang kanilang comeback special, nagbigay ng update ang BTS leader na si RM tungkol sa kanyang injury sa ankle. Sa mga larawang ibinahagi, may kitang gumagamit ng saklay o crutches ang BTS leader habang nagpapagaling. Ayon sa Big Hit Music, nagtamo ng injury ang BTS leader habang nagre-rehearse ang grupo para sa kanilang
comeback performance. Nagpaabot naman ng suporta ang fans para sa tuluyan niyang paggaling. Get well soon, RM! Susunod, pagdedeklara ni PBBM ng State of National Energy Emergency, medyo nahuli na. Paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis, pinamamadali. At Pinoy Big Brother House, maglilipat bahay na matapos ang 2 dekada. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang suspect na bumaril at nakapatay sa isang retiradong pulis Maynila noong March 15 sa Barangay 134 Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Police District, ilang beses nagtago ang suspect at nakarating pa sa Pampanga, Cabanatuan, Bulacan, Rizal at Marikina. Pero madaling araw nitong Martes, March 24, natuntun ito ng mga otoridad kasama ang kinakasama nito sa isang motel sa San Pedro, Laguna. Umamin ang gunman na siya ang bumaril ng 2 beses sa biktimang si George Capistrano at sinabing alahas lang sana ang pakay nila. Lumalabas din sa investigasyon na may nakabinbin ng warrant of arrest ang suspect sa kasong robbery with intimidation at ilang beses na rin itong nasampahan ng kasong theft. Nasa kustodiya na ng MPD ang gunman at naharap ang 2 sa kasong robbery with homicide habang obstruction of justice naman ang reklamo laban sa kinakasama ng suspect. Sang-ayon ng ilang senador sa pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency. Pero, anila, medyo nahuli na ito. Git naman ng mga mambabatas sa Malacanang, hindi lang ayuda ang solusyon. Dapat anila, mag-double time ang gobyerno sa paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Martes ng gabi, dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, ang pagtatatag sa Uplift Committee na tututok sa mga apektadong sektor. Ibig sabihin nito ay Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Pamumunuan ito ng Pangulo at ilang concerned agencies. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, titiyakin na matatag na supply ng pagkain, iba pang essential goods at gamot sa loob ng 1 taon depende kung paiklihin o palalawigin pa ng Pangulo. Pabor dito ang ilang senador, gaya ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito dahil may tuturing itong pag-amin ng Malacanang na may krisis. Pero it's a little bit late kasi nangyari itong sigalot o nangyari itong krisis. Mag-iisang buwan na no? Tsaka skyrocketing yung presyo ng petrolyo every week. Talagang grabe ang taas. Payo niya sa concerned agencies, kailangan mag-double time at hindi pwedeng patsi-patsi lang yung action nila ngayon. Krisis na po ngayon. Pinatitiyak din niya sa Department of Energy ang paghahanap na iba pang suppliers ng langis pero hindi niya ang Philippine-China oil exploration. Trust is the very foundation of any relationship. Wala ho akong tiwala sa gobyerno po ng China. Baka pwedeng tignan ulit, no? Pero maging sensitibo tayo at maging firm rin tayo pagdating sa territory and sovereignty natin. Nabanggit kasi ni Pangulong Marcos sa isang interview na bukas siya sa pakikipag-usap muli sa China ukol sa energy exploration. Hirit naman ni Presidential Sister Senador Amy Marcos, hindi lang pamahagi ng ayuda ang dapat na maging solusyon ng pamahalaan. Dapat anya makipag-usap na ang gobyerno sa iba pang mga bansa. Tansya ni Senator Win Gatchalian, may aabot pang 190 billion pesos na pondong pamahalaan ngayong 2026 na nakalaan sa mga ayuda. Kung magsasagawaan niya ng cost-cutting measures ng gobyerno, posibleng makatipid ng dagdag na hanggang 170 billion pesos. Nakahanda naman ang Senado na magsagawa ng special session para bumalangkas ng dagdag na budget sa pamahalaan bilang pagtugon sa nagpapatuloy na oil crisis. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa kumakalat na text message na nag-aalok umano ng 3,000 pesos na fuel subsidy. Ayon sa ahensya, peke ang mensahe at hindi ito nagmula sa DSWD. Hinihikayat naman ng publiko na mag-ingat sa mga text na kunwari galing sa ahensya at nag-aalok ng cash assistance. Samantala,
Naghain si Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario ng resolusyon na nananawagan sa Departments of Trade and Industry at ng Energy na pag-aralan kung dapat bawasan ang oras ng operasyon ng mga shopping mall sa gitna yan ng tensyon sa Middle East. Paliwanag ng mambabatas, kabilang ang mga mall sa pinakamalalaking gumagamit ng kuryente dahil sa air conditioning, mga ilaw, escalator at iba pang energy-intensive systems. Matapos ang 21 taon, kinumpirma na ng ABS-CBN ang formal na pagsasara ng pinakasikat na bahay sa bansa, ang Pinoy Big Brother House. Kasabayan ng anunsyo ng reality show na paglilipat nito sa bagong lokasyon. Ayon sa Head and TV Production at Star Magic na si Direk Loren Jogi, panahon na rin para magpaalam ang programa sa bahay na nagsilbing tahanan ng PBB. Naibenta na ang lote kung saan nakatayo ang bahay, bagamat nakahingi pa ng extension ng ABS-CBN para maituloy ang mga huling edisyon ng PBB Celebrity Collab. Para naman kina Bianca Gonzalez at Robbie Domingo, saksi ang PBB House sa pinakamataas at pinakamabababang yugto, hindi lang ng mga housemate, kundi pati ng mga nasa likod ng produksyon. Gayunpaman, itatayo naman ang bagong PBB House para sa mga susunod na season. Sa aming pagbabalik sa showbiz, sa teleserye diva Angeline Quinto muling pumirma ng kontrata sa Star Music. Iba pang upcoming projects at awitin, alamin. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Muling pumirma ng kontrata sa ilalim ng Star Music si teleserye diva Angeline Quinto, habang inihahanda na rin ang kanyang upcoming projects at bagong mga awitin, maging pelikula at kanyang big concert sa The Big Dome sa Agosto. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Isang pangarap, ako'y naniniwala, ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Patuloy talaga ang pangarap dahil muling pumirma ng kontrata ang premier Filipina power diva na si Angeline Quinto sa ilalim ng Star Music ng Kapamilya Network kasabay ng kanyang ika-15th anniversary sa industriya ng musika. Sa naganap na MediaCon nitong Miyerkules, March 25, punong-puno ng pasabog si Angeline sa kanyang mga upcoming projects at grateful sa mga blessings na matagal na raw niyang ipinagdarasal. Sobra akong natutuwa kasi alam mo yon, parang lahat ng dinadasal ko talaga unti-unti binibigay sa akin ng Panginoon. Ayon pa kay Angge, dahil sa pagkanta, nabigyan ko ng magandang buhay yung family ko. Pag minahal mo pala yung gusto mong gawin, ibabalik din niya sa'yo yung magandang resulta. proud rin si Angeline sa kanyang sarili dahil sa 15 years niya sa kanyang karera, mas lalo raw siyang tumibay at mas naging powerful. Nais rin ni Angeline na mag-rap at makakolab si Glock 9. Kung mabibigyan din ako ng chance na makagawa ng isang song with Kuya Glock 9. Wow, maganda yun. Sobra kong ititrain talaga yung sarili ko para maibalik yung galing ko sa pag... Wow! Galing! Maramdaman na kahit minsan ang iyong mahal. Subating na lang ako na meron ng sumasakal. Umaandar pa rin ang isip ko na kasama pakit. Kahit sinasampal nila ako, nakita pakit. Habang inihahanda na rin ang inaabangang The Big Concert ni Angeline sa August 22 sa The Big Dome. Congratulations, Angeline! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sabi nga nila, pwede kang magmahal kahit hindi mo kadugo. Yan ang tila pinatunayan ng fur puppy mom na si Tiny. Dahil maging ang hindi niya kauri ay binigyan niya ng atensyon at pagmamahal. Abay, Tiny ka. Nagampung ka pa ng isang anak mo. Hindi ka pa nakontento sa tatlo. Anak mo ba yan? Tingnan mo nga. Anak mo ba yan?
Ha? Anak mo ba yan? Ha? Hindi mo naman anak yan eh. Magkapon ka pa ng isa. Iba! Pambihira! Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong Quote of the Night ngayong gabi ay mula sa US President na si Franklin Roosevelt. Anya, nasusukat ang tunay na maayos na pamahalaan sa kung papaano pinaglilingkuran ang pinaka-nangangailangan sa panahong pinaka-nangangailangan sila. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!